Capricorn, hello! Especially itong reading na to. Dito sa reading na to, aalamin natin Capricorn. Ano yung mga dapat mong isurrender para matanggal yung mga blockages sa buhay mo. So, ang pinaka-intention ko dito sa reading na to is makatulong sa inyo. Ayan. Tanggalin yung mga blockages na yan by surrendering kung ano yung mga kailangan or dapat nyo nang isurrender. And kung hindi po kayo open-minded, I do not advise na mag-continue kayo manood, especially kung sensitive kayo. Pero kung gusto nyo malaman ano yung mga dapat nyong isurrender, then mag-proceed po kayo. Maraming salamat sa iyong support, Capricorn. Kung matagal ka ng taga-subaybay, sumusuporta, at kung bago po kayo, don't forget to like, follow, subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members and sa ating FB page subscribers. Regarding personal reading services, dumiretso po kayo sa aking FB page or basahin nyo yung description ng video. Balak nyo mag-inquire, mag-book. Nandyan yung mga kailangan yung detalye. Okay, maraming salamat din sa mga nagpapadala ng super thanks sa YouTube, tsaka yung mga nagbibigay ng stars sa FB page ko. At yung mga YouTube members natin, FB page subscribers, yung names nyo naka-flex po. Makikita nyo dito sa end ng ating reading. Hoy, sige, sama na natin yung nahulog. Okay, ang unang-una. I-surrender mo yung desire mo to control people. Sabi dito, being over-controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. May mga times na dapat hayaan na lang natin yung situation kaysa yung ipinipilit natin yung gusto natin. Especially kung pinipilit natin yung ibang tao. Or tinatry nating kontrolin yan, yung ibang tao. So, yun yung sinasabi sa'yo dito. I-surrender mo daw yung need to control. Lalo na kung mga tao yung involved dito. Ayan. Mas maganda minsan, mag-back off ka na lang daw, mag-regroup, or magbigay ka ng space. Yan. Bigyan nyo yung isa't isa ng space. Or bigyan mo ng space yung person na tinutukoy dito, Capricorn. Mas maganda na hayaan mo magkusa sila natural, hindi yung if-force natin yung gusto natin sa kanila. Yun yung mensahe sa iyo niya na dapat mong i-let go. No? The need to control the situation or the person. Next is surrender your fear of intimacy. You are ready to let love in, compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. So, dapat mong i-release itong mga fears mo regarding pakikipagrelasyon, pagtitiwala, pagmamahal. Ayan. Ang pinaka sinasabi sa'yo dito is maging open ka, na hayaan mong let love in sa iyong puso. Baka kasi iba sa inyo, may mga past trauma kayo. Pagdating sa mga relationships, yan. So, yun yung dapat mong i-release. Yung fear mo tungkol dun sa mga bagay na yan. Any pattern daw na pwedeng makaprevent ng pagbubukas ng iyong kalooban, ng iyong puso
para pumasok ang love sa buhay mo. Yun yung dapat mong i-release. Okay? I-surrender. Kasi, ito yung magpiprevent sa iyo na maka-experience ng happiness. So, ito yung pinakamalaking blockage sa iyo. Kung isasara mo lagi yung puso mo dahil takot ka. Okay? Tapos ito naman, blockage siya para magkaroon ng growth sa relationships mo. Kasi kung lagi na lang na kinokontrol mo yung mga bagay-bagay or pati yung people around you, pwedeng nagkakaroon lalo ng conflict sa connections mo sa kanila. Diba? Next naman is surrender the habit of people pleasing. Baka ikaw ay people pleaser. Palagi mong ibinubus lahat, no? Kung kanino man. Speak your needs and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Alam naman natin na hindi natin mapiplease lahat ng tao, Capricorn. So, sabi kasi dito, at bigyan mo rin ng focus yung own happiness instead na lagi kang fixated kung paano mo ipiplease yung ibang tao. Kasi nga impossible naman na ma-please natin lahat, no? Pwedeng nagkakaroon ka ng ganyang habit or pwedeng may ganyan ka. So, kung matagal na lalo ito, dapat isurrender mo. Or kung nagsisimula yung ganitong pattern sa'yo, siguro isurrender mo na agad. No, sakto, in time, kung napanood mo itong reading na ito. Hindi lang, alam mo yun, yung pag masyado ka namang trying hard to please yung ibang tao, hindi na rin siya healthy, no? So, dapat mag-focus ka rin sa iyong own happiness. Importante din naman yung happiness mo. Hindi naman yung laging kumbaga, ibubuhos mo lahat-lahat na trying hard kang i-please yung mga yun, pero pwedeng, alam mo yun, pwedeng hindi rin naman nila na-appreciate, no? Or pwedeng at the expense ng iyong sa sarili mo. Kumbaga, ikaw naman yung parang na-sacrifice, di ba? Doon sa process na ganun. Next naman is surrender your attachment to results. So, okay? Parang sa may controlling din yun. Parang similar. Masyado ka bang fixated kung ano yung magiging outcome ng mga ginagawa mo, ng mga bagay-bagay? Baka nagkakaroon ka ng mga ganyang, ano ba tawag dito, yung obsession, yan. Parang nakaabang ka na lagi, ano kagad yung resulta. Ayan. The formula for success, ayan, is to do all you can to make things happen, then let go of the results. Kasi pagka inisip mo kagad yung result, pwedeng ma-frustrate ka na agad, mainip ka na agad, depende, no? So, yun yung tinuturo sa'yo dito, yung kumbaga, importante na kung gusto mong maging successful, gawin mo lang na muna ng gawin. No? Lahat ng kailangan mong gawin, and wag mo munang isipin agad kung ano yung kalalabasan o resulta. Diba parang ano yung sinasabi nila? Hindi pa napipisa yung mga yung itlog, binibilang na kagad na sisiw yun. Diba minsan nagiging bugok yung itlog. Diba, di na-disappoint ka pa. Diba? So, yun lang. Let go mo lang yung masyado kong attached doon sa resulta agad. Focus ka lang muna doon sa ginagawa mo. Okay? Kumbaga, relax lang. Okay?
Let go mo muna yung mga pag-aabang lagi ng result. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage you. So, pwedeng yun pa, sabi nitong card na to, according to this card, no? Pwedeng yun pa nga yung maging blockage or makasabotahe doon sa sa kung ano yung desired outcome, no? Anong gusto mong mangyaring outcome, no? Next naman is surrender to denial. Nako, ito, lahat naman ng tao naka-experience na siguro nito. Accept people and situations exactly as they are. Related siya dito sa control people. Kasi sinasabi dapat tanggapin mo ng buong buo yung mga people and situations sa kung ano talaga sila. Okay? Without denying the difficulties. Halimbawa, may mga inconvenient truth. Inconvenient doon sa bagay na yun, sa tao na yun. Pero parang dini-deny mo, in denial ka. Halimbawa, nag-cheat sa yung person mo. Sobrang mahal mo siya. Hindi mo matanggap na masakit yung ginagawa niya sa'yo. So, pwedeng iba nagkakaroon kayo na in denial, hindi, baka ganito lang. Or hindi nyo matanggap. Or halimbawa, dinump ka ng person, binrake ka. Hindi mo matanggap. Okay? Pwedeng yan yung mga yan. Pag nakaka-experience kasi tayo minsan ng alam nating magiging masakit sa atin Or parang sa back ng isip mo, hindi talaga pwedeng mangyari sa akin to, sa buhay ko to. Yung mga ganun, yun yung nagkukos ng denial. Okay? Then you can see things clearly and make the best decisions. Oo, masakit man hindi, yun talaga yung totoo What you see is what you get, di ba? Bakit i-deny mo yun yung totoo? Sino niloloko mo? Sarili mo, di ba? Minsan talaga may mga masasakit na bagay na kailangang harapin, tanggapin na yun talaga yun. Kumbaga kung ano yung totoo, yung reality. The more kasi na nagkikling ka sa ganyan, blockage talaga yan. Imagine mo na lang halimbawa in denial ka sa nangyayari sa buhay mo. Doon pa lang magkakadiferensya ka na Diba? Na hindi mo matanggap kung ano yung reality. Ano yung totoong nangyayari sa buhay mo. How will you learn? How will you heal? How will you move on? Kung unang-una hindi mo ma-accept yung totoo. Doon nagsisimula yung healing. Usually, acceptance muna. Okay? O baka yan, lalo na kung matagal nang may ganyan. Isang napakalaking blockage yan. Na matatanggal kung maisusurrender mo yan. Next is surrender low self-esteem. Yes, this also relates to surrender the habit of people-pleasing. Kasi usually, yung mga taong merong low self-esteem, yun yung parang iniisip nila pag hindi nila ginawa to, hindi sila mamahalin ng tao. Pag hindi nila ginawa to, hindi sila i-respect ng tao. Or pag hindi nila ginawa to, hindi sila gagawing kaibigan. No? Parang ganun. O pag di mo ginawa to, di kanya papatulan, di kanya magugustuhan. Usually, nagsisimula siya sa feeling mo may kulang sa sarili mo or low self-esteem, self-worth, self-confidence. Kaya nga yung self-love, self-respect, self-confidence, parang magkakaano sila. You deserve success, love, and abundance. Kaya dapat lagi mong iisipin, you are enough. Hindi dapat bumababa yung moral mo, yung self-esteem mo, yung tingin mo sa sarili, yung respeto mo sa sarili mo, yung value, yung pagbabalyo mo sa sarili mo. Hindi dapat bumababa yan. Yan dapat mo i-surrender. Kasi dapat iniisip mo, deserve mo rin yung ganito. Lahat tayo, no?
You deserve success, love, abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. Para matanggal na rin yung blockage na yan. Surrender to complete healing. Paano ka nga mag-heal kung dito pa lang in denial ka na? Yung chinichika natin kanina, dinidiscuss natin kanina. Paano ka mag-heal kung nandyan at nandyan yung fear mo? Paano ka mag-heal kung tinatry mo laging kontrolin yung magiging outcome? Ayan, pagkokontrol ng outcome yan eh. Paano ka mag-heal? Paano matatanggal yung blockage mo kung lagi mo na lang iniisip pag hindi mo ginawa to, hindi ka mamahalin, hindi ka magugustuhan, hindi sila matutuwa sa'yo. So, kailangan to lahat para mag-heal ka. Baka kailangan mo ng healing matagal na. Kaya lang dahil ayan na yung mga signs yung dapat mong isurrender. No? Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional, and spiritual healing. Hindi lang about emotional, pati rin daw sa spiritual and physical. Okay, so dapat ito muna yung mga nandito and then dun pa lang papasok yung healing sa'yo. Okay, Capricorn, sana makatulong sa'yo itong reading na to dahil yun naman talaga yung intention ko sa reading na to. Don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Yan. Godspeed, babush.